At para maibulat at mapalaganap pa ang kaalaman ng mga kabataan patungkol sa climate change, nakilahok ang 800 college students sa Metro Manila at South Korea sa 2023 Global Environmental Forum. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Magkahalong kaba at saya ang nararamdaman ni Chelsea na unang beses boboto sa barangay at sangguniang kabataang elections bukas. Pero hindi raw nito maapektuhan ang katangiang hinahanap niya sa isang leader. Dapat siya po ay competent and meron po siyang clear visions kung specifically kung paano po ba ma-mitigate yung climate crisis, and yung leader na yon meron siyang specific na program na nakalaan para sa pagbabawas ng mga pollution. Bago lumahok sa eleksyon, kabilang si Chelsea sa 800 college students sa Metro Manila at South Korea na dumalo sa 2023 Global Environmental Forum. Layo nitong buksan ang mga mata ng mga kabataan sa mga problemang may kaugnayan sa kalikasan, tugunan ng lumalalang climate change at gumawa ng hakbang sa paggamitang sustainable environment. 경제적인 부분까지 그리고 평화적인 부분까지 영향을 미칩니다. So this climate change, if the global temperature increases to 1.5 degrees, then it's not going to be just a climate change issue, but it is also connected to food shortage, and also it would also affect the economy of the country. So the issues about climate change should be tackled by these young adults. Ayon sa United Nations, ilan sa sanhi ng climate change ay walang haba sa pagsunog ng fossil fuel o carbon emission na inilalabas ng mga sasakyan, pabrika at iba pang aktibidad. Nagdudulot din ito ng pagkasira ng kalikasan na dahilan ng pagkagupit ng malalakas sa bagyo at matinding init. Malaki ang banta nito sa food security at buhay ng tao. Sa tulong ng Global Environmental Forum, ayon sa ilang lumahok, I will be consuming less of plastic sachets and also saving more energy in order to combat the climate crisis. Pinirmahan din sa naturang event ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Dijayon at Quezon City Government para pag-ibayuhin pa ang laban kontra climate change. Ayon kay QC Mayor Joy Belmonte, layo ng lungsod na bawasan ng 50% ang basura sa Quezon City sa pamamagitan ng pagbawas sa paggamit ng single-use plastic sa tulong ng Trash to Cashback program. Pag-solarize o pag-supply ng kuryente mula sa sikat ng araw sa mga pampublikong gusali sa lungsod at pagpapahaba hanggang 350 kilometers ng bike lane sa QC. Kaugnay nito, hinikayat niyang mga kabataan na maging matalino sa pagboto sa parating na eleksyon. You find out whether these people running for barangay captain, kagawad, and SK actually care for the environment. And I encourage you to vote for those that care about the environment. Clazel Pardilla para sa Bayan.